Nauubos na nga ba ang sundalo ng Russia? 3 taon na ang digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Wala namang may gusto ng digmaan, pero talagang nangyayari ito dahil sa mga prinsipyo na pinaglalaban. Maging sa Old Testament of the Bible, talagang merong mga naitala na mga giyera. Hindi pa isinisilang sa laman ang ating Panginoong Hesukristo ay meron ng mga giyera. Hanggang sa muling bumalik sa langit ang ating Panginoong Hesukristo, maraming mga naitatala na mga giyera hanggang sa panahon nating ito. Maging sa mga espiritual na bagay ay merong giyera. Sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, hindi maikakaila na napakaraming panahon na ang nakalilipas at sa mga panahong lumipas na ito, malaki ang pinsala na naidulot sa magkabilang panig maliban sa mga kagamitang pandigma ang nasira, mga building na nadurog, mga infrastructures, mga kagamitang pangdagat at panghimpapawid. Malaki ang sira na naidudulot ng giyera, maging ang ekonomiya na inaasahan ng mga sibilyan, maging ang kanilang susunod na henerasyon ay sirang-sira. Imbis na lumago ay bumabalik sa muling pag-uumpisa. Hindi natin maikakaila na ang mga bagay nating nabanggit na nangasira, ang lahat ng ito ay maibabalik pa. Pero ang matinding pinsala sa giyera na hinding-hindi na natin muling maibabalik ay ang mga buhay. Oo, buhay ng mga bata, kababaihan at mga sibilyan, mapasundalo man o ordinaryong tao. Hinding-hindi na ito maibabalik. Maraming mga sundalo ang nagbuhis ng buhay sa magkabilang panig upang maprotektahan ang kanilang lupang sinilangan. Ngayon, sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nauubos na nga ba ang sundalo ni Vladimir Putin? Ibinalita ng CNN na si Vladimir Putin ay hirap na makakuha ng panibagong mga sundalo panlaban sa Ukraine. Ayon sa report ng CNN, si Vladimir Putin ay nag-o-offer ng $22,000 sa mga residente ng Russia upang labanan ng Ukraine. Kung tutuusin, isang napakalaking halaga nito. Sa ating pera, lampas 1 million peso ito. Yun nga lang, itataya mo ang iyong buhay dahil lalabanan mo ang kalaban ng bansang nagbabayad sa iyo. Ayon sa authorities ng City of Moscow, nangangailangan sila ng mga bagong recruits na mga sundalo. Ito ay upang labanan ang Ukraine. Ayon sa kanila, kahit na lamang sila sa giyera nito sa Ukraine, hindi pa rin maikakaila na merong mga sundalong Russian ang namamatay din dahil sa paglalaban ng Russian at Ukraine. Kaya ayon sa authorities ng Russia, kinakailangan nilang i-boost ang number of troops ng kanilang bansa. At upang makahikayat ng marami, kinakailangan nila itong offeran. Oo, nag-offer sila ng $22,000. Hindi nila sinabi na ito ay exclusive lamang sa mga lalaki. Wala silang binanggit kung pwede ba ang mga babae rito. Pero ang kanilang sinabi lamang ay troops. Malaki ang possibility na kahit na mga babae ay pwede rito. Basta't willing at may kakayahan at physically fit. Katunayan, maging sa bansang Israel ay merong mga IDF na kung saan mga babae. Dagdag pa ng gobyerno ng Russia na sa unang taon ng service ng mga bagong recruit na mga sundalo, tatanggap ito ng $59,600. Nako, napakalaking pera nito mga kaibigan. Tila aahon tayo sa kahirapan kung atin itong tatanggapin. Pero ewan ko lang sa mismong Russian country kung ang $59,600 ay malaki na ba sa kanila sa loob ng isang taon. Pero kung sa Pilipinas ito ay talagang napakalaki nito mga kaibigan, siguradong mababayaran na natin ang lahat ng ating mga utang. Dagdag pa ng Russia na kung sakaling magkaroon ng injuries ang mga bagong recruit na sundalo dahil sa giyera, ay tatanggap daw ito ng $11,390. Lampas kalahating milyon ito sa ating pera. Napakalaki nito. Gaya ng aking pagpapasalamat sa inyo, kalahating milyong pasasalamat kung ikaw ay mag-subscribe dito sa ating maliit na channel.
At kung sakaling mamatay naman ang bagong recruit na sundalo, ayon sa Russia, tatanggap naman ito ng 34,150. Correction lang, hindi yung namatay ang tatanggap, kundi ang pamilya. Ikaw, mahal na kaibigan, kung ito ay mangyari sa Pilipinas, tatanggapin mo ba ang ganitong offer? Kung ako ang tatanungin, ang sagot ko ay, ewan. Ayon sa report ng CNN, lumiit kasi ang numbers ng sundalo ng Russia dahil sa 3 taon na pakikipagdigma nito sa Ukraine, halos araw-araw ay merong mga injured at meron ding mga namatay. Kapag na-injured kasi ang isang sundalo, hindi naman ito agad-agad nagagaling, hindi magic. Kaya matatagalan pa upang makarecover ang mga sundalo. Kaya kinakailangan nila ng bagong mga troops. Ayon mismo sa Russia na ibinalita ng CNN na mula noong May hanggang June, umaabot daw ng 70,000 soldiers ng Russia ang likely killed or wounded. Nagsalita naman ang UK Defense Ministry nito lang July 12, 2024 na ang Russia raw ay nahaharap sa isang malaking losses ng kanilang mga troops. Napakalaki ng percentage ng mga sundalo ng Russia ang nawala dahil can you imagine 87% ang nawala active duty in the ground troops. Ito ay mula nung magsimula ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. At kung duda ka sa napakalaking percentage na ito, ay maaari mo naman itong i-research sa CNN. At 2/3 naman sa kanilang mga tangke pre-invasion ang nasira. Ang naglahad nito ay ang US intelligence. Kanila itong ibinigay sa CNN. Maging ang social media ay magpapatunay na maraming Russian troops ang namamatay. Maraming mga injuries ang iniiwanan na lang ng kanilang mga kasamahan. Tinatawag nila itong meat grinder dahil sa paghaharap nila ng Ukrainian defenders. Kaya dahil sa mga numbers ng mga sundalo ng Russia na napapatay ng Ukrainian soldiers, naghahanap sila ng replacement dito upang kanilang maipadala sa front. Kaya si Vladimir Putin ay nag-order na sa buong bansang Russia na i-increase ang military troops nito hanggang sa 170,000. At dahil dito, aabot ang kabuoang number ng Russian military sa 2.2 million kasama na ang 1.32 million troops. Ayon sa Russia, kung makukuha raw nila ang 170,000 na mga bagong armies, sila ay aangat ng 15%. Mas marami kaysa noong magsimula ang digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. At ayon kay Vladimir Putin, ang order na ito ay immediate. Ginawa na raw ito ni Putin noong September 2022. Hindi raw ito imposible na mangyari ngayon. Dagdag pa ni Putin na maraming mga sibilyan na magiging reservist, lalong-lalo na yung may mga military experience na hintulang daw ang kanilang pagre-recruit noong 2022 November noong makuha na nila ang kanilang target na 300,000 personnel. At ngayon na merong mga sundalong Russian ang nalalagas, muli itong paiigtingin ni Vladimir Putin kasama na ang mga malalaking offer. Ayon sa report ng CNN, ang Russia ay nakapag-recruit daw ng 15,000 na mga Nepalese soldier upang labanan ang Ukraine. Pero marami daw dito ang nag-quit at ang iba ay na-trauma. Ang iba naman ay hindi na mahagilap or missing na o napakalaki ng possibility na ito ay mga patay na. Ayon sa isang Nepalese soldier na lumantad sa CNN, hindi lang daw Nepalese ang nire-recruit ng Russia. Kasama rin ang Afghan, Indian at meron ding mga Egyptians ang na-recruit ng Russia at nagte-training na ngayon sa Russian Military Academy to fight foreign fighters.